Dear IFM, kasama si Mr. Right. Kung papasok ka pa lang sa buhay nila, kahit ikaw pa ang tama, huwag mo nang bastang ipilit kung ano ang gusto mo sa kanila. Ako nga pala si Queenie, 38 years old, at isang avid listener ng Dear IFM. Magmula nang matsambahan kong marinig ang radio program na ito, na-hook na talaga ako. Ang gaganda kasi ng mga kwento at ang gaganda pa ng pagbibigay ng emosyon sa bawat storya dito. May mga kwento dito na talaga namang nakaka-relate ako. Kaya naman, na-inspire akong ibahagi naman ang sarili kong kwento sa mga kapwa ko, listeners. Hoy, Queenie! Nandyan ka na pala. Kanina pa ako naghihintay dito, no? Alora, sorry naman. Kanina ka pa ba dito? Abay, oo, te. Kanina pa ako kape ng kape dito, kakaantay sa'yo. Uy, pasensya ka na, traffic eh. Asus! Lagi na lang ganyan ang dahilan pag nalilate. Totoo namang traffic, di ba? Oo na, sige na, sige na. Pareho rin kayo ng dahilan ng isa pang hinihintay natin. Ha? Akala ko tayong dalawa lang yung magkikita ngayon. Oo nga. Pero, naisip ko lang na ipakilala sa'yo yung isang friend ko. At sino naman yung friend mo na yan? Basta, ang masasabi ko lang, single din siya. Alora, ha? Parang alam ko na yung binabalak mo. O bakit? Ayaw mo ba? Ito naman no. Ikaw talaga? Pakurot nga. Binibigla mo ko eh. Kapag kasi sinabi kong may ibang kasama tayo, baka alam mo na, Alam mo ikaw, hindi ka pumunta. nakakainis ka talaga eh, no? Alam mo namang hindi pa ako interesado makipag-date. Ay, sis. Ano ka ba? Kilalanin mo lang yung tao, malay mo naman, baka bet mo. Pero, sabihan na rin pala kita ha, medyo, ano na kasi, medyo majonda na rin ang lolo mo. Ano? Matanda na? Ano yun? Parang tatay ko na, ganun? Kung makamatanda naman to. Oo na, sige na, sige, ganong edad na rin. Hoy! Ano ba yan? Ayoko niyan. Gusto ko yung kaidaran ko naman. Ito naman eh. Pwede bang kilalanin mo muna, tsaka ka magdesisyon kung type mo siya or dehins. Basta, sinasabi ko sa'yo, tingin ko talaga mabebetan mo to, te. Ikaw, alam mo siguraduhin mo lang ha na okay yan. Oo na, tumahimik ka na, shh. Kasi, andyan na siya, oh. Ayun. Uy, hi Gary! Alora, pasensya na. Matindi yung traffic eh. Oo nga raw, na-traffic din tong si Queenie. Ay, oo nga pala. Ipakilala ko muna pala siya sa'yo. Si Queenie, friend ko. Tapos si Gary, barkada ng jowa ko yan. Hi, Queenie. Hello po. Sige. Maiwan ko muna kayo. O-order lang ako. Sige po. Alam mo, ikaw, Alora, nakakainis ka talaga. Nananadya ka eh, no? Bakit hindi mo naman sinabi agad sa akin? Matanda na, pero sige, ang pogi at ang macho pa lang. Kita mo to. Dahil sa late 30s na ako at wala pa rin akong jowa, ilang beses na akong inirereto ng mga kaibigan ko para raw makapag-asawa na rin ako. Hindi talaga ako interesado sa mga pakikipagrelasyon noong mga panahon na yon. At okay na ako sa pagiging single ko.
Pero noong nakilala ko si Gary, nagbago ang lahat. Padali kaming nagkasundo at hindi rin nagdagal. Nahulog na rin ang loob namin sa isa't isa. Hindi na pwedeng issue sa akin na medyo malaki ang agwat ng edad niya sa akin. Ang importante lang sa akin, mahal na mahal ko siya. Pero hindi rin maiiwasang makaramdam ng kaba dahil ipapakilala na niya ako sa anak niya. Queenie, okay ka lang? Gary, kinakabahan ako eh. Bakit naman? Hindi ko kasi alam kung matatanggap ako ng anak mo. Queenie, kaya nga plinano ko talaga tong dinner na to para naman magkakilala kayo. Sure ka na ba talaga dito? Oo naman, girlfriend kita. Kailangan makilala na rin ng anak ko yung babaeng mahal ko. Yun na nga eh. Paano kung hindi pa rin niya tanggap na may ibang minamahal na yung papa niya? Wala siyang magagawa. Unang-una, may boyfriend na rin ang mama niya. May karapatan din naman siguro ako magmahal na rin ng iba, hindi ba? Sana nga lang maintindihan niya yung sitwasyon. Malaki na siya, Queenie. Sigurado kung tanggap naman niya ang relasyon natin. Sana nga, Gary. Ayokong magkaroon kami ng problema ng anak mo. Bueno, nandiyan na pala siya. Kristen, dito! Hi, Papa. Mupo ka na. Tita Queenie mo nga pala. Hi, Kirsten. Ano order niyo, Papa? Ako na yung bahalang umorder para sa atin. Alam mo naman kung ano yung lagi kong ino-order dito. Pa, pakitanong nga po yung kasama niyo kung ano yung gusto niyang kainin. Kristen, bakit hindi mo na lang tanongin mismo ang Tita Queenie? Gary, okay lang. Sige na, okay na. Kung ano na lang din yung order ng papa mo, yun na lang din sa akin. Okay. Pa, tatawag lang ako ng waiter Sandali lang. Queenie, bakit mo ko pinigilan? Pagsasabihan ko yung anak ko eh. Ito naman. Hayaan mo na. Gaya nga ng sabi ko kanina, ayoko ng gulo, okay? Ayoko sana magka-problema kami ng anak mo sa unang pagkikita pa lang namin. Huwag muna natin siyang madaliin. Idol, naiintindihan ko naman kung hindi ko agad makuha ang loob ng anak niya. Siyempre, kung ako rin naman ang nasa posisyon ni Christine, hindi ko matatanggap agad na may girlfriend na ang tatay ko. Pero gagawin ko pa rin ang lahat para mapalapit ang loob ko sa kanya. Kaya noong napag-usapan namin ni Gary na titira na ako sa bahay nila, naisip kong magandang pagkakataon na ito para maging close na kami ng anak niya. Yun nga lang, mukhang hindi magiging madali ang lahat para magkasundo kaming dalawa. Kristen, Bakit? pwede ba kitang makausap? Ay, nakita mo namang may ginagawa ako, di ba? Nagbabasa ka lang naman ng libro eh. So what? Pwedeng mamaya mo na basahin yan. Ay, importante ba yan? Iistorbohin ko ba yung pagbabasa mo kung hindi? My God, nakakainis naman. Hindi ko naiintindihan yung binabasa ko. Tungkol ba saan yan? Kanina, may mga bisita ka. Ginamit niyo yung sala, di ba? And then, nandito yung mga kaibigan ko kanina. Anong problema mo dun? Masama ba kung mag-imbita ako?
ako yung nakatira dito. Wala namang masama na biniskita ka nila, okay lang yun. Pero ang akin lang naman, huwag niyo namang iwan yung sala na magulo at maraming kalat. Teka nga, ano bang pakialam mo? Pwede bang huwag ka muna magalit sa akin? Kristen, pinagsasabihan lang kita. Ano? Pinagsasabihan mo ko sa sarili kong pamamahay? Yun na nga eh. Sariling pamamahay nyo to. Kaya dapat hindi mo iniiwang magulo. Aayusin ko naman yan mamaya. Ang problema sa'yo, masyado kang excited eh. Inuobserbahan lang kita, okay? Ilang beses nang nangyari to at laging nangyayari to. Hindi mo inaayos eh. Hinahayaan mong maabutan ng papa mo na ganito kagulo ang bahay at siya ang kusang maglilinis ng duming iniwan mo. Bah, pakialamera to ah. Kristen, huwag mong kausapin yung tita Queenie mo ng ganyan. Ano ba yan? Makaalis na nga dito. Ako yung nakatira dito, tapos ako pa yung may kasalanan. Kristen! Kristen! Kinakausap kita! Queenie, ano ba nangyari dito? Bakit nag-aaway kayo ng anak ko? Gary, hindi ko siya inaaway. Pinagsasabihan ko lang siya. E paano, iniwan na naman yung sala na magulo. Tapos hindi na naman niya aayusin. Hihintayin niya na ikaw yung mag-ayos dyan. Nasasanay na siya, hindi pwede yan. Queenie, intindihin mo na lang yung anak ko. Hindi siya sanay na may sumisita sa kanya dito sa bahay. Hayaan mo na. Pagsasabihan ko na lang siya pero sa susunod, ako na lang yung hayaan mong dumiskarte. Kapag kasi ikaw yung kumakausap, iba yung dating sa kanya eh. Alam kong wala naman akong ginagawang masama sa pagsita ko kay Christine. Kayo kasama na nila akong nakatira sa bahay ni Gary. Kailangan ko siyang pagsabihan sa mga maling ginagawa niya. Kung nasanay siya na walang pumapansin sa mga pagkakamali niya, pues magbabago ang lahat dahil nandito na ako para ipaalala ko sa kanya kung ano ba talaga ang tama. Huwag sana niyang masamain ang pagdidisiplina ko dahil para rin naman to sa kanya. Habang tumatagal, Mr. Wright, kahit papano naman ay napapakiusapan na namin si Christine na mag-ayos naman sa bahay. Tinatawag niya na rin akong tita. Pero hindi pa rin nawawala yung pagsasagot-sagot niya ng pabalang sa akin. Pero okay na sa akin yun. Ang importante, nakikitaan ko na rin ng improvement kahit papano ang relasyon namin sa loob ng bahay. Ang iniisip ko tuloy, magiging maayos na rin ang lahat. Pero, nagkamali ako. Mukhang lalo lang naging magulo. Kristen, mag-usap nga tayo. Tita, ano naman problema mo? Hindi ko nagustuhan yung ginawa mo kanina, ha? Ang alin? Bakit ka nagdala ng lalaki sa loob ng kwarto mo? Ano ba namang klaseng tanong yan? Pwede bang sagutin mo na lang yung tanong ko? Wala! Gusto ko magdala ng lalaki sa kwarto ko. Bakit mo ba? Boyfriend mo ba yun? Boyfriend ko man siya o hindi, wala ka na dun. Hindi mo man lang ba iniisip na pwede kang mapahamak dun sa ginagawa mo? Ako, mapapahamak. Tita naman, nag-i-enjoy nga ako eh. Kunyari ka pang concerned sa akin dyan. Kristen, kapag pinagsasabihan kita, pwede bang makinig ka naman sa akin? Pwede ba, Tita Queenie? Aminin mo na lang. Type mo yung kasama kong lalaki sa kwarto, no? Anong sinabi mo? Ha, relax, tita. Sinabi ko lang naman yung totoo eh. Okay lang yan. Di mo naman asawa yung tatay ko. May panahon ka pa para kumalas sa kanya. Kristen, naririnig mo ba kung ano yung lumalabas sa bibig mo? Ewan ko lang ah. Feeling ko, nagsasawa ka na rin sa matanda. Kaya naghahanap ka na naman ngayon ng mas bata. Sumusobra ka na. Kahit kailan,
Hindi ako sinampal ng mga magulang ko. At nasampal kita dahil kung ano-ano na lang yung pinagsasabi mo sa akin. Kahit na! Wala kang karapatan na pagbuhatan ako ng kamay. Hindi kita kaano-ano. Hindi ikaw ang nanay ko. At kahit kailan, hindi mo siya mapapalitan sa buhay namin ng papa ko. Sampid ka lang dito. Huwag kang umastang Reyna sa bahay na to. Pwes, kahit na anong sabihin mo, ako ang minahal ng papa mo. Kaya sa ayaw mo o sa gusto mo, matuto kang respetuhin ako, lalo na sa loob ng bahay na to. Ha, ganun na? Sige, kung ikaw lang naman yung makikita ko dito, siguro nga, mas mabuti pang umalis na lang ako dito. Hoy! Saan ka pupunta? Kinakausap pa kita, Kristen, ha? Ayoko na. Hindi ko na matiis tumira sa bahay na to. Parang hindi naman ako yung nakatira dito eh. Sige, mas mabuti na lang talaga siguro. Umalis na lang ako dito para maging masaya na kayo. Hindi ko alam kung ano ang pinakain ni Jeffrey Cuenca Lagare kay Kristen. Okay naman. Sa tingin ko wala naman silang ginagawang masama. Pero ang sa akin lang naman, mali yung dinadala niya sa kwarto si Jeffrey Cuenca Lagare. Mr. Right, ang akala ko, nagbabanta lang talaga si Kristen at hindi niya tututuhanin yun. Pero nagulat na lang ako na biglang inihanda niya ang mga gamit niya at umalis na lang ng bahay. Hindi ko pa alam kung paano ipapaliwanag kay Gary kung ano ang nangyari. Wala akong magagawa kundi hindi sabihin na umalis ng bahay ang anak niya. Ngayon lang kami nagkaroon ng matinding pag-aaway ni Gary at hindi ko rin siya masisisi. Hindi niya na rin pinatagal ang away namin. Nag-aalala rin naman ako kay Kristen. Ayaw ko rin namang mapahamak siya. Kaya natuwa naman ako nung nalaman na rin ni Gary na ligtas naman siya. Gary, kamusta? Nakausap na ba si Kristen? Oo. Anong sabi niya? Uuwi na raw ba siya? Ayaw niya pang umuwi. Bakit ba ang tigas ng ulo ng anak mo? Hindi ko na muna pinilit at baka mas lalo ko mahirapan na kausapin siya. Nasan ba siya? Nasa bahay ng isang kaibigan niya. Huwag ka na mag-alala, Queenie. Magpapalipas lang ng galit yun. Sigurado ka, ha? Oo naman. Kilala ko yun, anak ko yun eh. Ang hirap naman kasi niyang pakisamahan dito sa bahay eh. Alam mo yan, konting sagutan lang lumalayas na agad. Ngayon lang naman niya ginawa yan. Teka nga, ano yan ha? So sinasabi mo bang kasalanan ko yung nangyari? Hindi, Queenie. Pero tingin ko rin, may iwasan tong nangyari kung di mo siya kinukumpronta sa ginagawa niya. Hindi sinisisi mo nga ako. Hindi kita sinisisi. Pero 'di ba, ang usapan natin kung may problema ka kay Kristen, kakausapin mo muna ako, 'di ba? Oo nga, Yun pero naman kasi, pala eh. Ba't hindi yun yung ginawa mo? paano? Naiinis na ako sa kanya. Sorry Gary, pasensya ka na, pero sinong matinong babae yung magpapasok ng lalaki sa loob ng kwarto niya? Nakita mo bang may ginawa sila? Wala. Pero parang gano'n na rin yun eh. Yan, mahirap yung hindi tayo sigurado. Baka ang pakiramdam niya, pinagbibintangan mo siyang may ginagawa siyang masama. Bakit ba kasi hindi mo pagsabihan yung anak mo? Gary, sorry ah. Pero alam mo yung tingin sa akin parang sinuspoil mo yung anak mo eh. Siguro nga. Baka nga kasalanan ko ang lahat ng to. Pero nasa tamang edad na si Kristen. Responsibilidad na niya yung sarili niya. Kahit na, Gary. Para sa akin, mali pa rin yung ginagawa niya. Sige, sabihin na nating mali. Pero para sa kanya, hindi ikaw yung tamang tao na dapat magpangaral sa kanya. Gary naman, concerned lang ako. Hindi ko rin naman pwedeng pabayaan na may maling gawin yung anak mo. Pero hindi ikaw ang nanay niya, Queenie. Ano? Para sa kanya,
Ikaw yung taong biglang dumating at gumulo sa natitirang pag-asa niya na mabubuo ulit yung pamilya namin. Pakiramdam niya, inaagaw mo yung papel ng mama niya sa bahay na to. Pero alam mo naman, di ba? Alam nyo na hindi yun yung intensyon ko. Ang gusto ko lang, madisiplina siya sa maling ginagawa niya. Pero hindi niya kailangan ng pagdidisiplina mo. Nandyan ang nanay niya para gawin yun sa kanya. Hindi ko sinasabing huwag mo na siyang itama sa mga pagkakamali niya. Pero dapat malaman mo kung hanggang saan ka lang para hindi naman niya maramdamang sumusobra ka na. Siguro nga napasobra ang pagdidisiplina ko kay Kristen. Masyado siguro ako nagmamadali bilang pangalawang ina niya. Nakalimutan kong ako ang nakikitira sa bahay na yon at ako ang dapat mag-adjust sa kanila. Lalo na hindi pa naman ako nagiging asawa ni Gary. Mabuti na nga lang, pagkatapos ng ilang ulit na pagtitiyaga para makumbinsi ni Gary ang anak niya, umuwi na rin si Kristen. Sinabihan na rin ako ni Gary na pinangaralan na rin niya si Kristen tungkol sa pagkakamali niya. Nagawa na ni Gary ang parte niya. Ako naman ngayon ang dapat kumilos para maayos na talaga namin ang problema. Kristen, pwede ba kita makausap? Kung okay lang naman. Sige po, tita. Kristen, gusto ko lang sanang mag-sorry sa nangyari. Yun po ba? Sige na, tita. Huwag mo nang isipin yun. Baka mapagalitan po ulit ako ni Papa eh. Pero hindi yun yung gusto ko. Hindi ko gustong mapagalitan ka ng papa mo, okay? Okay na yun, tita. Ako naman po talaga yung may kasalanan eh. Ako yung matigas ang ulo. Yung hindi marunong sumunod sa'yo. O siya, sige. Yun lang naman yung sa akin eh. May kailangan ka ba? Wala naman po, tita. Hayaan mo na lang po siguro muna akong mag-isa. Baka mamaya po mag-away na naman po tayo eh. Kristen, gusto ko lang na malaman mo na wala naman akong balak na palitan sa bahay na to yung mama mo eh. Tita, tigas din po ng ulo niyo, no? Mag-usap naman tayo ng maayos so kahit ngayon lang. Wala ako sa mood makipag-usap. Ayokong pinag-uusapan yan. Sorry kung nagmahalan kami na papa mo. Kaya nandito ako ngayon. Sorry, hindi ko naman sinasadya eh. Alam ko yun yung dahilan kung bakit nandito ako sa bahay to. Kaya sorry. Pwede po ba? Ayoko na po ng gulo. Ayoko na makipag-away sa inyo. Hindi naman yun yung gusto ko. Hindi ko gustong guluhin yung buhay mo. Wala akong gustong sirain dito. Kung ano man yung nangyaring gulo sa pamilya niyo, wala naman akong kinalaman doon. Hindi ko naman sinasadya. Tita, ang sabi ko po, huwag na nating pag-usapan yan. Ang hinihingi ko lang, Kristen, makinig ka sa mga sinasabi ko. Kasi, para rin naman yun sa kapakanan mo eh, sa ikabubuti mo. Kristen, alam kong hindi kita anak, pero hindi kita ipapahamak kahit kailan. Alam ko naman na hindi ko mapapalitan yung mama mo, pero makakaasa kang nandito lang ako sa tabi mo kung kailangan mo ako. Tita Queenie, I'm sorry. Hindi ko po sinasadya. Alam ko namang wala po kayong kasalanan eh.
Pero kasi... umasa pa po akong magkakabalikan pa sina Papa at Mama. Alam kong kaya ko siyang kumbinsihin na naiwan na yung boyfriend niya tapos bigla po kayong dumating sa eksena. Tita, gusto ko lang naman mabuo ulit yung pamilya ko eh. Kristen, alam ko, naiintindihan ko yun, naiintindihan kita. Pero wala eh. Nangyari na yung nangyari. Ayokong manghimasok sa totoo lang, pero ito na kasi yun eh. Ito na yung desisyon ng mga magulang mo. Kristen, hindi kita pinipilit ha. Pero sana tanggapin na lang natin kung ano yung gusto nila. At sana matanggap mo na rin ako balang araw sa buhay niyo ng papa mo. Mr. Wright, sa wakas, nagkalinawan na rin kami ni Kristen. Nailabas na rin namin ang gusto naming sabihin sa isa't isa sa maayos na paraan. Kahit pareho kaming naging emosyonal sa mga nangyari, mas naiintindihan ko na ngayon kung saan nanggagaling ang nararamdaman niyang galit sa akin. Naisip ko rin kung ako na rin siguro ang nasa posisyon niya. Baka pareho lang din ang mararamdaman ko kapag merong isang taong bigla-bigla na lang napapasok at pwedeng manggulo sa buhay ko. Sa ngayon, hindi ko masasabing close na kami ni Kristen. Pero okay na kaming dalawa. Naiiwasan na ang mga matitinding sagutan sa bahay. At yun naman ang mahalaga para sa akin. Nagtitiwala akong paunti-unti. Makukuha ko rin ang loob ng anak ng boyfriend ko. Maraming salamat Mr. Wright, Dear IFM at sa mga kapwa ko avid at saka solid na listener sa pagkakataong maibahagi ko sa inyo ang kwento kong ito. Hanggang dito na lang muna. Nagmamahal, Queenie.